Naglaglagan na ng mga pangalan sa nagaganap na Senate inquiry at House investigation sa Kamara. Pero hindi nagpatalo ang mga balita sa loob at labas ng bansa na umaalingaw-ngaw sa social media. Riot ito, literally. Yan ang pinakamainit na isyong pag-uusapan mamaya. Ako ang inyong binibining Politalker, Meiji Cruz. At syempre ako naman po ang abogado na laging handang magbigay ng serbisyo pero compatible sa budget. Attorney Ed Chico. Ako po naman ang inyong journalist fact-checker, Marichu Villanueva. Ihanda ng madagdagan ang inyong masasabi sa usapin ng bayan dahil may say ka sa politika dito sa Politico Talks! At bilang pampainit, narito ang mga nilaglag na balita mula sa social media. Mami Chu at Attorney Ed, hit it! September 23 hearing ni ex-President Rodrigo Duterte, nalaglag. Postpone muna ang confirmation ng charges kay PRRD dahil umano sa issue ng kanyang kalusugan. Alam mo, Mami Chu, na sa tingin ko, depende yan sa tinitignan at tinititigan. Siyempre, kung detractors ka ni Pangulong Duterte, sabihin mo, justice delayed is justice denied. Pero kung mahal mo si Tatay Digong, siyempre maawa ka rin. Dahil alam mo ba, sa ICC, halos 8 taon ang ginugugol sa kaso. By that time, baka na hindi abutin ng mama. Hindi naman siya kagaya ni Enrile, di ba? Immortal. Wala nang ICC, andun pa siya. Di ba? Ito naman, hindi lang nilaglag, kundi nasabina pa. Yan ang nangyari kina Atong Ang, Gretchen Barreto at ilang pang sangkot sa missing sabongero na may nakaambang serious illegal detention, kidnapping, murder at iba pa. Alam mo, Mami Chu, wala naman talagang hindi pwedeng pagbintangan diyan, kundi si Atong Ang lang. Kasi kontrolado naman niya talaga ang sabong. Kung bukod sa manok na pula, tingin ko kung pwede niyang isabong yung manok ni San Pedro, isasabong niya, hindi ba? Pero kawawa din si Atong Ang kasi parang masyadong dumidilim ang kanyang mundo. Mabuti na lang, meron siyang sunshine. Iba na naman yun na South Korea, nilaglag at binawian pa ng loan ang Pilipinas dahil nga sa umiingay na korupsyon sa bansa. Ang budget para sa pagtatayo daw ng modular bridges mula sa pondo ng Economic Development Cooperation Fund ng South Korea, sinuspinde na ng kanilang presidente. Alam mo, Mami Chu, sakto lang yan, kasi kung ghost project lang din naman, di dapat yung budget galing din sa ghost budget. At ang mga magtatrabaho, ghost employees. Lumayo po tayo, magpaka-international na. Assassination at revolusyon, kumakalat sa laban sa mga gobyerno na iba't ibang bansa. Looting sa bahay ng mga politiko sa Indonesia. Sinunugan ng mga government establishment sa Nepal. Pag-aaklas sa France. Yan ang ilan sa mga nagaganap sa labas ng Pilipinas. Alam mo, Mami Chu, hindi ko alam kung pwede pang mag-people power sa Pilipinas. Kasi pag nagpunta kayo ng EDSA, kung hindi ka mababaha, sigurado matatraffic ka. Alam mo ba, pumasok ako sa opisina noong isang araw, pag alis ko sa bahay, si Cheese pa ang Senate President. Pagdating ko, si Soto na. Matindi, mahirap mag-people power ngayon. Pero ang inaantay ko na lang talaga si Michael D. bilang si Sara Di Kaya, di ba? Excited ako kasi kamukhang-kamukha niya talaga, Para silang nanalamin. Parang isa rin yan sa mga inaabangan ng mga netizens. At iyan ang mga isyu sa politika sa loob at labas ng Pilipinas na ating bubut-butin dito sa Politico Talks. At syempre, hindi pwedeng tayo-tayo lang. Kasama natin ngayon ang nag-iisa. At parang nag-volunteer, ha? Dahil sinabi niya, let me be the one. May clue na yan, ha? Singer, hitmaker, at isang bar passer. Let us all welcome Attorney Jimmy Banda.
Maraming salamat po. Hi, At Attorney. Meji, salamat sa pagkanta mo sa kanta ko. Sana po huwag niyo nang ulitin. Pwede magpasampot, marinig nga ng tamang tono. Paano ba yun sa'yo? Sige nga. Let me be the one. Ang sama, no? Sige, huwag na lang. Oh, ikaw, yung tama, yung Hindi, tama. baka maligaw kita eh. Ikaw yung maliligaw. Be the one to Yun. break Ay, ang it taas. up. Ayoko na. Palakpakan naman. Taas pala nun. Uy, libre yun ah. Pero alam mo, sa totoo lang, si Jimmy Bondoc para sa akin, isa sa pinakamagaling na singer sa Pilipinas. Although isa lang ang hit niya na. Pero What a big time. Pero ito ni Jimmy, ito yung unang Pinupuri mo ba ako? Bumawi. Kaibigan ko po ito. At least hindi na kaprat ni attorney. Oo, kalahatan ng Yung ilo kaprat to, niya. yung ilo. Aminin mo naman, isa lang talaga yung hit mo, Attorney Jimmy, hindi ba? Pero eto, totoo na, seryoso na. Medyo nag-viral ka, no? Ito nga, nung nakaraang araw. Ano yung masasabi mo dito sa sinabi nitong si Attorney Falsis? Roll picture. Pakita nga natin. Ayan. Picture mo. Parang hindi ko type yung picture mo Wala dyan, yung Attorney text. Bondoc. Oo. Pero ano ba yung text nun, Attorney Ed? Oo, parang sinabi yata daw nung abogado na good luck daw sa mga kukuha ng bar exam. Kung kinaya daw ni Jimmy Bondoc, malamang kaya nyo rin. At Grabe. anong masasabi mo ron, Attorney Jimmy? Wala. Kasi hindi, with all due respect talaga, hindi ko siya kilala eh. Siguro ibang, hindi, no, I'm not offending him or what, no. Hindi ko siya kilala, wala siguro siya sa echo chamber ko. Ang mas maganda pag-usapan kasi kung bakit nila sinabi yan, hindi lang siya eh, pati yung mga Vera files, mga abogado.ph. May mga ganun pala. Because I think they reacted to yung sinabi ko na, opinion ko lang, na yung sa kagrabihan ng korupsyon dun sa flood control, para na siyang crime against humanity. Nagalit sila. Ang attempt ko lang naman doon was to elevate that crime, yung pagnanakaw na crime against humanity na siya. Oh, It's kasi very maraming innocent, namamatay right? sa Tama. flood. Oh, tsaka parang genocide na eh. No? So, ito sa opinion, pero mukhang dun yung ugat. So, Parang sa akin, nagalit sila. Oo, kung gusto nilang arguhin yun legally, gustong-gusto ko kasi favorite topic ko yan eh, yung international law. Mainit-init. Pero alam mo, na Meiji, lawyer. gusto ko lang sagutin nung nagre-review kasi si Jimmy sa bar exam, kaibigan ko to eh. Nagtatrabaho pa ito, nagbabar gig siya. Alam mo ba, meron akong stand-up show sa Music Museum. Few weeks before the bar exam, nag-guest pa ito. Hindi pa nga yan kumukuha ng bar, pasado na, ganun kagaling yan. Uy, pero I replied, I saw your post na, you know, being stereotype yung mga celebrities, yung mga like singer like you, kapag may na-achieve kang academic, no? Ako medyo nakarelate ako doon, kaya nag-reply ako sa'yo. Parang dinidismiss nila, hindi ba? Oo, hindi naman porket ikaw ay singer, hindi mo na rin kayang mag-excel sa iyong na-achieve na At higit field. sa Tulad lahat, na, higit sa lahat, Passer. hindi porket iisa lang ang hit. Dito na talaga. magalit ka na sa amin. Alright, ito now, let's go to the news that hit the social media. Nalaglag ang ICC noong September 23 na meron dapat hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos hilingin ng korte na masuri muna ang kanyang kalusugan. Napabalita rin si PRRD ay madalas nang makalimot at even ang mga kapamilya niya raw ay nakakalimutan niya na. Kabilang ang pangalan ng mga tao na lalong naglalantad ng issue ng kanyang kalusugan. Alright, so una may may cognitive impairment na no kumbaga si former PRRD. Pero ano po sa tingin niyo, sino ba yung mas affected dito? Yung mga kritiko ba o supporters ni former President Rodrigo Duterte? Alam mo, Mga Meji, nagre-reflect. Oh, sabi Ma'am ng lawyer niya, si Kaufman, napa-MRI na, napa-CT scan, mapapasinungalingan mo ba yung resulta ng medical examinations? And at his age, 80 years old, and nangyayari... Marami na rin na pong maintenance sa tinitik eh. Tsaka hindi ka nakaka-relate, mag-isa ka lang sa kwarto mo. Nangyari na sa mga pandemic, yung mga elderly, nangyari ng ganyan na nagkakaroon ng dementia. Nakawa. So, posible din talagang totoo ito. Yeah. And also, dahil nga, ICC yun, international, unlike dito sa Pilipinas, pwede mong bago-baguhin yung resulta, but I agree, no? Talagang malaki ang porsyento na may katotohanan ito. Attorney Jimmy. Well, as you said, iba-iba reaksyon ng tao dyan. Siyempre, mga detractors niya, lalo na yung iba, medyo
yung talaga maiitim na yung budhi. Baka ikaligaya pa yan, di ba? Hindi, kasi si Charlie Kirk na pinatay, may mga nagdiwang Oo, eh. may nagdiwang. May May ganun nag-celebrate. May ganun Oh, sa yeah. ating mundo. No? Oh, yeah. Pero sa akin, I appeal to the reasonable people in the community na unang-una, wala na nga silang jurisdiction. At kung meron man, ayan na yung grounds for interim release. No? So bakit hindi pa natin pauwiin na lang, no? Tapos interim naman. But that's hoping against hope. Kung may mangyayaring masama kay PRRD, pero wag naman sana, no? Sa tingin mo ba magiging martir siya, kumbaga, para sa taong bayan? And do you think mag-change yung political climate natin dito? Well, again, we live in a world of echo chambers na talaga, no? Nung una nga, nung siya ay sa aking pananalita, ay kinidnap, ano? Sa aking pananaw yan, akala ko nga enough na yun, eh. No? To spark some form of public outrage. Pero hindi eh. Kasi kanya-kanyang kwarto na tayo eh. So, bagamat gusto ko mangyari yun, kung may mangyari, sana walang mangyari sa kanyang masama. Pero kung meron man, it should, charge us up to do Magkaroon something. ng public outrage. Pero I don't think that's gonna happen. No? Pero I think from an objective standpoint, dapat tandaan natin, the former president remains to be a force to reckon with. No? Malaki yung baluarte niya, malaki yung support base niya. At depende kung paano siya magpe-play out. Alam mo kasi we're very emotional, we're driven by emotions. Pagka yung timing, halimbawa ng pagkakamatay niya, no? Mai-eksakto doon sa ibang mga factors that would drive the people to perhaps making an issue out of it. So, asahan natin na pwedeng bumuhos ang suporta. Kasi tandaan At sa tingin mo, mo ba makakatulong yun sa presidency if ever tatakbo si VP Sara Duterte? possibly, kasi you have to understand, nung panahon ni Pinoy, Ganun kung din. hindi namatay si Tita Cory, walang sympathy votes eh. Dapat si Ang Marcos tawag doon, na yun eh. necropolitics. Exactly. That's how it is. Wala tayong magagawa eh. Kaya pagka natama yung timing, so it could actually help them. Pero ganyan yung politika talaga. Pero kasi we're driven before by going emotions. to the dire consequences, tutuksoin ko itong dalawang lawyers natin. Kasi binasa ko yung pleading ni Attorney Kaufman. Parang suko na siya dahil how can I defend my client effectively if my client do not even recognize his own family, could not recall events and places and documents. Parang nag-give up na siya. Ikaw lawyer, ikaw Kaufman. I don't think he's giving up. No, I think he is highlighting a reality na sana makita ng hudikatura na wala na pong cognitive impaired na nga yung cognitive niyang abilities. Bakit ba yan nandito? Yeah, paano niya may defend nga yun? I think he's building an argument towards yun nga interim release. Alam mo kasi ano yan eh, ang tawag dyan, it's a tactical gambit actually. Tama. Parang sinasabi mo na itong tao na to, kawawa naman, wala nang kakayanan. Kasi tandaan mo, ang korte ay tinuturing na court of law. Ibig sabihin, may mga sets of rules yan. But on the other hand, yung korte is also court of equity. And sometimes it works, lalo na sa ICC, historically, may mga pagkakataon sila, but based on humanitarian reasons, napapagbigyan nila halimbawa ang mga akusado. May isang pagkakataon dyan na pagbigyan siya ng interim release precisely because for humanitarian reasons. So lahat ng ito, part and parcel of what he does as a lawyer. Alam mo, bilang abogado, you also have to be very, very creative. And there's no doubt in my mind, this is actually a tactical gambit to highlight the fact that perhaps there is a serious ground why his request for interim release should be granted. Ito, tuksoin ko lang kayo ha. Kasi nasa state of denial naman yung family. Sina Kitty. Sinasabi, hindi, okay, daddy ko. No, I don't think so. Na kinakausap pa daw sila, may mga bilin pa raw. It's not denial. Kasi syempre, they have to balance it out. Hindi rin naman sila maging sobrang weak naman dapat, no? And to Attorney Chico's point, yung sinasabi nila na ex equo et bono, parang ganun yata sa international law, yung parang the power of the court to judge based on equity, yun yung inaapila ni Attorney Kaufman. Kasi marami mga desisyon ng Korte Suprema, ganun based on equity. And as I said, lalo pa ang ICC, medyo political ang anggulo dyan So, a lot of factors would have to play out. So, pwede. I would assume, style niya talaga yun, hindi ba? Alright, Okay. eto ho. Naging seryoso tuloy. Oo nga. Oh, ayan Eto, na. matindi. Next. Ayan na. Sunshine, ay mabenta yung sunshine mo nga. Sabi nga ni Attorney Ed, no, sa usapan ng mga mayayaman, hindi nagpapaiwan nitong si Atong Ang at may sabpina na nga sa kanila kasama si Miss Gretchen Barreto.
Alright, ito, is it a sign na gumagalaw nga ba ang justice system dito sa Pilipinas? Because we all know that Atong Ang, napakayaman niya and then well-connected siya sa politika, sa business world, and yet may sabpina siya. Do you agree? Natatakot nga ako dyan sa story na yan dahil di ba merong mga lumalabas na claims na Atong Ang can get away with it because may nababayaran daw. And di ba ngayon, kita mo na yung sanlimpak ng pera na nakita natin na talagang maniniwala kang money speaks on the justice system. Matagal na namang umaandar ang justice system natin eh. Kaya nga, kahit bumalik pa tayo sa topic ni Pangulong Duterte, bakit ba siya nandun? Gumagana naman yung korte natin dito. So, I guess that's a sign that gumagana naman talaga. But I'm not saying that it's free from influence. Pero siguro ngayon, ang tingin ko dito, palagay ko, may nakabangga siguro na malakas-lakas. Mas malakas sa kanya. Dahil ba may nakabangga lang? Sino sa tingin mo? Pangalanan natin kung kilala mo sa tingin mo. Si God. Manok de San Pedro. Manok de San Play Pedro. safe ka na Pero naman. ganun ba? Porkit may nakabangga lang sa present administration, tsaka lang ilalabas itong mga illegal na gawain? To be very clear, yan po ay layman's observation ko lang, hindi legal yan. Wala siyang basihan Walang dyan. basihan yan. Ang sa akin lang, experientially, ako naman ay 50 years old na. So nakikita Uy, hindi natin. ko halata. Mukhang 49 lang. Hindi, lagi namang ganoon. Okay. No, in many cases na kapag malakas-lakas ka, madidismissan ka. Ayun, ako which just happened. Ako siguro ang masasabi ko lang sa bandang huli, in fairness to the Chief Justice and the Supreme Court, inaayos naman nila talaga. Tama. Maraming reforms eh. Ang problema Yes. lang kasi, syempre, may mga anggulo dyan na mahirap talagang tignan. At the end of the day, evidence-based yan eh. So halimbawa, titingnan mo yung credibility ng mga witnesses at kung hindi credible yan, there's a likelihood maaari siyang mapawalang sala. Because tandaan natin sa Korte Suprema at sa ating saligang batas, you are presumed innocent until proven guilty. At ang quantum of evidence required is proof beyond reasonable doubt. Yung ibig sabihin, yung wala talagang kaduda-duda. Ang dapat po kasi nating tandaan sa mga nanonood po sa atin, ang korte po kasi, meron silang mga rules, particularly sa admissibility of evidence. Sa Kongreso kasi wala niyan eh. Paano nga magkakaroon ng evidence? Patay na, wala nang corpus delicti, natunaw na sa taal. Interestingly, sabi ng Supreme Court, kahit hindi mo naman nakita yung katawan, may mga bagay na hindi mo na kailangan makita yung katawan, Mami Cho, alam mo yan. Pero ang point natin, kahit hindi mo nakita yung katawan, kung kumpleto yung ebidensya at may maipepresenta ka, pwede rin. But as I said, may rules of court ang korte, yun ang sinusunod. Ang gusto ko lang balikan yung sa Kongreso kasi. Like sa Kongreso, ang hirap ng mga congressional inquiries kasi dito, wala silang konsepto ng admissibility of evidence. So halimbawa, ibig sabihin, pwedeng hearsay, tinatanggap nila yan. Oo, diba? in aid of politicking. Nagkwento ka, like sinabi mo, tumagat siya ng Hearsay. pera. Honestly, yung allegation ni Bryce kay Senator Estrada, hearsay yon kasi binigay niya yung pera doon sa Beng Ramos, hindi niya nakausap si Estrada. Yung allegation ni Diskaya na baka kasali si Speaker, Yung mga name dropping. hearsay din yun eh. So, name dropping. but sa congressional inquiry, pwede yun kasi pwede mo na sabihin guilty. Pangalawa, yung usapin ng credibility ng witness. Naalala mo din sa Kongreso, nagpapaliwanag doon si ano pangalan nito, si Engineer Alcantara. Hindi pa siya nako-cross-examine, sumabat yung isang kongresista, sabi niya, huwag niyo nang pagsalitaan niya, nagsisinungaling yan. Hindi pa very pwede yun. different system Exactly. talaga. Pero napakahalaga na napag-uusapan natin muli itong missing sa Bungeros. Pero ito kasi missing sa Berero, ang problema dito, korte na to, kailangan talaga may ebidensya. Hindi ko sinasabi na madidismiss yung kaso, but it would be very, very difficult to basically pin them down and hold them liable at the end of the day. Tapos nagda-turn around pa yung witness, di ba? Oo. Nagda-recant, may recantation, di patay kang bata. Sa Pilipinas pa naman, uso yung nagre-recant. Oo, di ba? Matapalan lang ng pera, baga. Si ano nga, di ba si Bryce nag-recant agad? Nung unang araw, wala daw sangkot ng mga senador. Tapos pagpunta niya sa Kongreso, meron na. Mamaya mas mapag-uusapan natin yan And now, going to K-pop. Like K-pop pangit na balita. Sinuspinde ni South Korean President Lee Jae-myung ang loan para sa Economic Development Cooperation Fund ng South Korea at Pilipinas na red flag daw ang ating bansa dahil sa flood control corruption.
meron nga ba talaga tayong deal or wala? Kasi the Department of Finance denied it. Mami Chu. Alam mo, the background of the story, sinabi nga ng Department of Finance, wala tayo, pero actually meron. Nag-back out lang tayo and we look for other partners. In this case, sa French government tayo nakipag-usap. Kasi sabi ng DOF, ng initial talks with South Korea failed because they could not agree on terms. So the Philippine government look for other partner, which in this case, French government. So hindi tayo nag-back out. Nag-back out tayo, hindi tayo nilaglag ng South kasi Korea. they did not arrive at common terms. Alright. Ito na. Pero linawin ko lang sa karanasan ng Pilipinas sa pakikipag-ugnayan halimbawa sa international World Bank at saka sa International Monetary Fund at ibang pang mga nagpapautang bihirang-bihira na factor yung corruption kasi mahirap i-establish yan It's always about the capabilities to pay. At saka pag mahirap yung bansa, mas gusto nilang pinapautang para beholden sa kanila, nakokontrol nila. So I doubt if that is really true. But that is part and parcel of a narrative that is aimed to attack corruption. Parang sinasabi, kita mo nga, kahit yung South Korea ayaw na sa atin. May mga bansang katulad yung sa United States, may Millennium Challenge, yung mag-a-apply tayo na ODA. Yung mga ganun kasama ang pwede. corruption. Yung mga sa ganon. European Union states, human rights, corruption, kasama yan sa mga considerations. Pero not yung mga financial institutions kasi pera-pera sila. lang yan. Alright. Para Lalo sa na akin ngayon lang, nagmamanifest ng mga corruption. Ang para sa akin lang, I think ang mas relevant na issue dito is kailangan i-correct natin yung sistema natin na meron tayong mga obligasyon sa ating mga foreign partners. Tapos sa yearly budget natin, tinatanggal natin yung dapat naka-appropriate na automatically. Meron yan, automatic. Yun yung mas malaking issue. Kasi ang problema, nangangako Parang tayo. i-manage ng mabuti. Yes, kasi yung cooperation natin na side, yung contribution natin, tinatanggal natin, sino nga ba naman ang magtitiwala? And yung question kasi nila kung meron bang deal ngayon. Tama. Ang mas magandang tanong, kung was there ever a deal? Kasi parang dinidin nila na wala tayong deal. Ngayon. Ngayon. Pero was there ever a deal? Yun sana yung sagutin nila. Because I think there was. Pero alam mo, ang weird niya kasi alam mo, sa saligang batas, dapat malaking pondo ibinabahagi halimbawa sa edukasyon. Yes. At what can you do about it? Ang dami nating utang mula pa nung araw. Dagdag mo At yung, isa yan diba? sa mga dagdag mo yung issue. commitment fees. Babayaran mo yung commitment fees. May peso counterpart funds yan. Kailangan i-raise mo yung peso counterpart Kaya funds. nagigising na rin ang taong bayan ngayon kung saan ba nararapat yung mga funds at hindi lang sa bulsa ng iilan. At mamaya mas pag-uusapan pa natin yan. And let's go to international na talaga. Assassination sa Amerika. Panluloob ng mga politicians sa Indonesia. Panununog ng Gen Z sa Nepal. At revolusyon sa France. Iyan ang mga nangyari nitong week na ito. Alright, ito napag-usapan na natin last week. Magkakaroon din ba o mahalin tulad na rin ba tayo sa mga bansang ito? Well, it started na today. Nagkaroon ng Black Friday protest sa UP Diliman, mga estudyante, no? At may mga sunod-sunod daw na series of protests na naka-schedule tomorrow at September 21. So, ano pong masasabi ninyo dito sa mga series ng mga protesta na nangyayari ngayon sa bansa, Attorney Jimmy? Sa bansa o sa mga Dito sa ibang Pilipinas. bansa? Yeah, dito sa Pilipinas. Kung pwede bang magkaroon ng ganyang senaryo dito sa atin? Alam mo, sa lahat ng mga nangyari sa Indonesia, sa France, ang pinaka dapat nating tingnan yung sa Nepal. Kasi ang lagi kong question, what will it take? Ano ba yung susi na magpapa-start niyang mga ganyan, Sa Nepal, ang ginawa kasi nung Prime Minister, bina ng social media. Sabi siguro ng mga Gen Z, Nagalit galawin nyo yung na lahat, wag lang ang social media. media. So, sa kanila, yun yung tender point. No? Ang tanong ko lang, ako personal kong question, ano ba sa Pilipinas yun? Kasi Ako, we've nagsasagot seen sa'yo. so many things, di ba? Ako sasagot sa'yo. Nepal, Indonesia, hindi democratic country like the Philippines that we have now. If we go back to history, nagkaroon ng EDSA 1 dahil tayo under martial law, diktatorya. So talagang may national outrage. Ipit na ipit no? Ngayon, we enjoy freedom at meron pa tayong social media. Yan ang mga release valves. So, baga, walang naiipit. Hindi naiipon. May Pero alam release mo- valve ang mga tao. Ang mga Gen Zs, they can attack
make memes or AI, mag-generate siya ng AI to attack a person. Yes. Pero alam And mo, ang gusto ko kung yung mga Gen Z nagsunog sa Nepal, gusto ko makita magsunog sila dito ng Epal. Ang dami, no? Marami. Pero alam mo, sa totoo lang, ang problema kasi, may pag-aaral, ang mga Pilipino reactive, we're driven by emotions. Kailangan ng tipping point kasi. So that's number one. Kagaya nung nangyari kay Erap noon, remember? Nung hindi binuksan yung envelope, gusto ko may pa-envelope ako, envelope yan. Hindi binuksan yung envelope, hindi ba? Ang nangyari nito, nagalit ang taong bayan. So kailangan ng tipping point. Pangalawa, ang mga revolusyon, nagiging posible yan kapag ginawa mo siyang black and white. It should always be us against them. Ang problema ngayon, ang hirap eh. Ang kalaban ng mga kapink, ang mga Duterte, kalaban ng mga Duterte, ang mga Marcoses, hindi mo maintindihan, hindi mo Naglabo-labo ma-identify na yung yung kulay. kalaban. Pangatlo, which is also very important, you always attack the powers that be. Eh, ang hirap atakihin ni BBM, aminin natin. Marunong siyang tumimple. Hindi siya nagsasalita na nakakagigil. Hindi siya nagsasalita na And the way he nakakapikon. speaks, I guess. Marunong siyang magsalita, marunong humarap. And it's just a factor. At nagpakita siya ng galit, minsan, doon sa zona. Paminsan, no. Ang hindi ko lang matanggap yung sinabi ni DILG Secretary na nung makita daw ni Presidente yung mga paldo. Yun daw for the first time daw naiyak siya na pahala daw. Hindi niya akalain may nangyayaring ganun, hindi ba? Oo. Kaya nararamdaman niya din yung masa. Well, isa sa mga interview niya, podcast, no, talagang naiyak din naman talaga siya. And I agree, no, yung nangyari din sa Nepal, yung naging tipping point talaga, no, na sinasabi mo, yung pagbaban sa social media. But before that, kinukondena nila yung mga Nepo kids. Dito, meron din tayo mga Nepo babies, di ba? Kasi lantaran na yung mga Gen Z na yan, talagang nasa TikTok, nasa social media, yung mga mamahaling bag, kanilang lifestyle. Kaya nag-take down sila lahat. Yes, at tinake down na nila yung social media and then binan nila dahil ginagamit ng mga Nepalese yun to revolt against the government of Nepal. So, ngayon, napakaingay din natin sa social media, maging sa kalsada. Actually, yung ngayon, hindi na siya battled emotions. So, kumbaga, dahil na ilalabas mo na yung galit mo sa social media, nakakatamad na lumabas. Diba? Na-release mo na. Kayo na lang, nakapagsalita na ako dito sa SOCMED. Ano ba kayo? That's also a factor, by the way. Kung mangyayari ang ganyang gulo sa bansa, no, pero wag naman po sana ang dahilan ay korupsyon. Lalo na sa lumitaw na sindikatong nabuo sa DPWH. Isama na natin ang naganap na coup sa Senado. Lahat ng yan na live nating pag-uusapan ngayong Biyernes sa gabing ito dito sa Politico Talk. Ayan, at nagsimula na nga ang mga revolusyon sa ibang bansa. At eto sa September 21, may panawagan na bahain ang luneta ng napakadaming tao para sa isang malawakang rally or kilos protesta para patalsikin ang mga buwaya. Ang problema sa mga buwaya kasi wala silang problema sa baha, marunong silang lumangoy Hindi ba? At kasama na din of course dito, allegedly, si Senator Jinggoy at si Senator Joel Villanueva. Eto, panoorin ninyo. Ayan, no? Di ba, nakita mo? Sino ba dyan yung buhaya? Ay, yung bag. Sorry. Joke lang yan, ha? Pero hindi lang yan ang buhayang tinutukoy ko. Kung naglalaglag ng mga kongresista sa Senado, si Curly, yung pa nga pinagtataka ka, no? Ang tagal na ng hearing, wala pa din nagtatanong ba't ang nickname niya Curly. It doesn't make sense, hindi ba? Mga senador naman ang nilaglag ni Engineer Hernandez nang bumisita siya sa Kongreso. So kinakabahan tuloy si dating Pangulong Erap, ano? Bakit? Sabi kasi ni Senator Jinggoy, mamatay man ako, mamatay man ang pamilya ko, wala akong natatanggap. Sabi naman daw ni Erap, tigil-tigilan mo yan, huwag kang ano. Kaya ang tanong ng ilang netizens, bakit daw pati si President Erap dinamay? Kaya ngayon, ang Kamara at ang Senado nagtuturoan kung sino ang dapat magturo sa mga tumuturo sa kanila. Pero Mami Chu, alam mo naman ako, abogadong dekampanilya lang. Diba? Pero ikaw, Mami Chu, diba, as our journalist fact-checker, ano ang mga facts na lumabas sa investigasyon mo so far
na makakapagbigay linaw dito sa ating mga pag-uusap na ito? Alam mo, Attorney Ed, tsaka Jimmy, si Erap kawawa naman, 85 years old, at merong ding signs of dementia na yung matanda. So, itong kina Jinggoy, I mean, sasabihin nila, patindi, meron ka ng dati, yung past mo nga, di ba? Sabi nga ang counter nga ni Jinggoy, don't hold me in my past. Kasi nag-serve na ako ng ano niyan at I was acquitted. Natawa nga ako, I acquitted myself. I acquitted Siya ang myself. nagpare sa kanyang sarili. Ay, naglagay Patawad ba din. siya? Bakit I acquitted myself? Hindi, yun lang. Yung he acquitted himself kasi he faced the music. Ayun, He went through the In fairness. process. He got detained and he let the court process do the acquittal, But di ba? still, doon I think din nagmumula yung question sa credibility niya na baka maaari Baka, niya oo. ding magawa ulit, lalo na Yes. na nasabit siya talagang pinangalanan Ikaw, siya. Attorney Jimmy, ano tingin mo dyan? Pwede ba ako magseryoso sandali lang? Ah, Sandali lang seryoso. to, alam ko, light lang dapat eh. No, Kaya go ako ahead. napipikon ako eh. Napipikon ako. Bakit? Bakit? Kasi tingin ko pandilin lang to eh. Dalawa kasi yung mga violation. Okay. Meron yung mga plunder, yung mga contractor, blah, blah, blah. No? Pero yung unang-una talaga is the constitutional violation na nag-increase ng appropriation ang Congress beyond the recommendation of the President. Yun ang inuuna natin nung simula pa. Nag-file nga ako ng kaso sa Ombudsman, di ba? Falsification of legislative documents. This year, nag-file kami against sila Speaker So Romualdez tinutukoy din. mo yung 2025 budget insertion. Yes. Kasi doon, yun yung proximate cause ng lahat ng pinag-uusapan natin. So, halimbawa, kongresista, dalawa yung sala niya. Sige, contractor siya. Tsaka natin pag-usapan. Okay. Ang pag-usapan natin, kasali ka ba dun sa mga small committee na nag-insertion ng mga walang records? So yun po, yung matagal ng sinasabi ni VP Sara, patapos na po ako, pasensya na kayo. ha? Go ahead. Pero Go, si VP tuloy lang, Sara, brother. yan yung una niya, siya yung una, she was the lone voice in the wilderness, inuulit-ulit niya, dalawa lang ang may hawak ng budget. So sino yon? Sinabi niya, si Zaldico tsaka si Speaker Romualdez. And again, fairness. alleged yan, no? Pero hindi pa natin maimbestigahan yon. Tinatapon natin atensyon sa mga kontraktor. Eh, ito yung problema eh. Tingin mo ba maiimbestigahan sila subsequently the way you Hindi look ko at it? alam eh, pero dapat. And When also, did hindi you lang file sila the ang case? part ng small committee. Sa Ombudsman, Kailan? a few months ago, nung March, Mas nakalimutan ko nauna na ka yung- pa doon sa veto ni Presidente? Opo. Kasi si Presidente veto December. Opo. Na-archive kami kasi parang ang decision was parang may prejudicial question on the other case filed on the constitutionality of the GAA, which again, okay. I don't agree with Isang issue, Kasi sa Supreme Court, maraming pinal against the GAA 2025. Yes, pero Yung kasi PhilHealth Zero, tsaka ginawang zero budget ang PhilHealth, tsaka yung mga insertions na nga. Opo, kaya nga ang sinasabi ko, yung problema natin sa baha, hindi lang sa tubig. Eh. Ang problema natin sa baha ng issue. Ginaganyan tayo, inuulit-ulit, Minimislead, sinusunod-sunod tayo. Tapos biglang mamaya, Kumbaga, hindi na sino natin... ba talaga yung totoong Ang may kasalanan. nagmula? Yes. Kanino ba Pero- talaga nagmula ito? Yes. Pero to be fair, hindi lang ang mga kongreso ang nasa small committee. Tandaan natin, may mga Senate din dyan. Yes, that's Ang my head point. of Pero finance. ang point ko nga, let's talk about their guilt in that capacity. Doon sa kanilang pagmamaneobra ng budget. Eh baka Tsaka naman na yung mula contractor. sa investigasyon na to, papunta na rin doon. Sa tingin mo ba matutumbok Yun ang din tingin yun? ko nga papunta na sana, nagkaroon bigla ng reshuffle. Dahil nga Okay. parang doon na nga So sa papunta. tingin mo, rigged ito, yung magiging investigation? the way Hindi, you hindi. look at it? Wala So do akong you agree ganong- with Mayor Vico's statement na nililito lang tayo nitong mga kwento Marami na siyang ito? statements, pero dyan sa statement na yan, agree ako. Nililito tayo. Nililito. Ang unahin natin, tama po si Rep. Barzaga dyan sa punto na yan. Tingnan muna natin yung nangyari dun sa budgeting. Kasi tinatabi natin yung importante, tapos we're dealing with personalities. O nagiging chismis tuloy, tapos nagkaka-Michael B., nagkakaroon ng mga joke, nagiging katatawanan. Si Jinggoy, I'm not for or against him, pero But he has to easy answer. target siyang gawing joke eh. Most vulnerable nga daw siya. Oo, pero okay, pero tsaka na yan. Yung nasa ano nangyari the heart sa Ano of the sa tingin matter. mo ang dapat gawin para malaman kung speaker? So dapat imbestigahan. Kailangan imbestigahan. Stella Kimbo, opo. And with all due respect to them, kasi kung sila po ay hindi guilty, lalabas naman po yan. Pero yung amin, Pero di ba may malinaw. independent commission naman? Do you think they would touch on this issue? Okay yon. Ay, sana. Sana. Pero it doesn't have to take that commission para imbestigahan
yung nangyari sa appropriation kasi sobrang documented naman. Oh, I agree with you. Dahil sa Supreme Court, dapat umaksyon agad. Kasi ang tagal na nung pinail yung mga petitions na yun. Pasensya na kayo kami, Wala officer pa of the court, hirap na hirap po ako mag-criticize sa Supreme Court dahil I really do respect them. No? Pero mabilis lang umaksyon sa impeachment. Oo, pero inengga lang yung Congress. Ma'am, ayoko Gusto kaya madisbar, ma'am eh. nag-iintriga si Mami Chu. Mami Chu nag-iintriga ka. Sumagot ka, sumagot Dapat siya. gusto ko lang ipunto, no? Ang problema kasi, nung nawala na yung Countrywide Development Fund, nawala yung PDAF, yan kasing pork barrel, pinanliligaw yan sa mayorye. For you you buy loyalty if you want to be the Speaker of the House or if you want to be the Senate President. Eh dahil wala na yung PDAF, ang ginagawa, iboto mo ko, isasama kita sa insertion. So, ina-allocate nila yung insertions na yan na nangyayari sa BICAM, which is weird. Kasi ganito yan may House version, may Senate version. Pag nag-bicameral conference committee, ang ginagawa nila, hina-harmonize lang nila yung conflicting provisions. So, may matrix yan. Halimbawa, Section 1 nitong House version, Section 1 ng Senate version. Kung may conflict, i-harmonize. But in practice, itong problema, alam ni Mami Chu ito. In practice, they can actually set aside both versions and come up with their own. So, dito yung nangyari, dito nagka-problema sa insertion. For example, tingnan mo itong nangyari sa DPWH in 2025. Sa National Expenditure Program, dapat 900 billion lang yan. Pero napasukan nila ng 188. Yes. Yung So, 9 billion nga, 1.2 doon sa lugar trillion. sa Bulacan ni Joel Yeah. Villanueva, Ito, allegedly. ibabalik ko na naman sa mga lawyers. Supreme Court na may kasalanan yan eh. Kasi sila nag-interpret ng batas na yung pork barrel, Ikaw lang may sabi niya na baka madama lang ito. Mami Chu. Ruling ng Supreme Court yan, bawal ang pork barrel. Bendiga. Kaya natanggal ang CDF, pork Bendiga versus Ochoa yan. Pero Pero pwede ngayon- na kayong mga congressman, senator, mag-point sa line item, doon kayo mag-point kung saan ang project nyo para may pasok. Kaya ngayon, nagkawindang-windang, pinasok lahat sa line item. Anong ginawa ni Presidente? He has to veto those line item. Kasi wala yun sa National Expenditure In Program. fairness po sa Supreme Court, ito kasi ang problema, di ba co-equal branches sila. May desisyon sila. Pero hindi po tulad ng ibang kaso, hindi naman sila pwede mag-writ of execution sa congressman, di ba? Yeah. Na, wag nyo nang gagawin yung batas na yan. Kaya may mga cases na kuminsan, ulit-ulit silang nagde-decide na bawal yan. Tapos next year may case na bawal po yan. Hindi ka na Para kasing madidisbar. nagbabago-bago lang ng Hindi, in buka from fairness, PDAF, in pork fairness to barrel, the and Supreme. ngayon insertion. At Yes. nagpag-uusapan nga natin yan, wag din natin alisin ang role din ng DBM. Hindi ba? Doon sa mga line item na yan. Kasi nung nakaraan, sinasabi niya may mga this 2026 parang naulit. Na copy-pasted daw. At may sinabi pa nga siya doon, I would like to touch on this lang, no, na may mga pare-parehong amount sa different projects na parang na-miss nila because wala naman daw silang engineer. Pero ang sa pananaw ko naman, bilang isang ordinaryong mamayan, parang you should know your numbers. Bakit sa mga line items, dapat makikita mo na kung may pare-parehong amount at sa different ano ko po dyan, projects. ang respectful, slight disagreement ko dyan is, kung ano man yung binigay ng DBM na NEP, no, at ng Office of the President, okay, hindi ko alam how they got to those numbers. Tama po kayo. Pero ang problema ko pa rin, pagdating dito, May in-increase. insertions. Article 6 na Section 25, number 1, nakalagay, the Congress may not increase appropriations recommended by the President for the operation of government. Napakalinaw. Pinalaki, dun pa lang may violation na. Tinanggal na nga kasi yung Doon mo pork natama. barrel. Kasi nung araw nung may pork barrel pa, yung pondo dumadaan mismo sa kongresista. So naging PDAF yan. Nung naging PDAF, may saro na nire-release ang DBM, sila nagbibigay ng pera. So yung mga komisyon yan, talagang dinadala na sa kanila. Hindi ba sila maingat nun eh? Meron pang mga magbibigay na kontrakto doon, dinideposito sa bangko. Di ba may mga May kaso kay paper Napoles? trace pa, trail. Di ba like yung kay Bong Revilla, may bank account pa yan. Kasi may mga notice of cash allocation. Kaso natuto na sila ngayon, Mami Chu. Kasi nga digital Ang na ngayon. patunayan ng komisyon, Oo, wala na rin sa bangko, bagbag Nagiging na yung creative na pera. yan. Ayan na, Lunes pa lang at sinapawan na ng mga Diskaya ang birthday ni Mama Mary. Pero ano ang chances na magiging star witness Yun. sila? Ayan, naglilid na nga ba tayo sa trial by publicity? Ano ba sa tingin ninyo yung sa mga Diskaya? Well, nagkaroon na rin ng di ba, ng I think motion mula kay Sen Marcoleta na gawin silang stay to witness. Pero ako, ang interesado kong tanong si Attorney Jimmy here, kasi ikaw ay PDP laban, ano? May statement sila. May statement ba kayo dito? Anong tingin nyo dito? Hindi, ayoko mag-speak muna for PDP. Although, of course, meron kaming mga unofficial na mga pag-uusap, no? Pero pare-pareho kami ng sinasabi. Kasi kami po as a party yung nag-file ng falsification of legislative documents, challenge namin yung budgeting na yan. Again, pag pinagtuunan natin ng pansin or ng galit,
yung mga kontraktor, katulad po ng mga Diskaya, it is wrong. It is, dapat silang managot. Kung may mali silang ginawa, sorry, nabuking sila. Pero hindi sila yung most guilty. Kaya ako pagdating dun sa tanong ninyo kung pwede silang maging star witness, I think pwede. I'm Si not saying they Diskaya? should be. I don't think they should or shouldn't be. Pero kung pwede, according to the requisites, pwede kasi palagay ko, isa lang ang strong statement ko dyan, hindi sila most guilty. Kasi ang most guilty pa rin, para sa akin, is the proximate cause, which is yung naglagay tayo ng insertions Insertion. para maging posible yan. Ito ang most guilty. Hindi yung sila. enabler, yung enabler. Oo. Enabler. Alright, ito tanong ko particularly Opo. sa'yo, Attorney Pasensya na kayo, Jim. na-excite lang Yeah, ako. go ahead, please. So, Naku, maganda ito nga tanong ko, na-excite is it ka. Hindi. Gusto Sige, ko hindi maging naman. paliwanag mo dito. Oo, dahil parang sinasabi nila, yung mga bumoto sa impeachment ni VP Sara, yun yung lumabas na pangalan sa list. At wala si Kong Paulo Duterte, na ngayon ay sinasabi, nasisilip na Oo, merong issue yan. 51 billion flood control budget. Sige nga, ano pong pananaw nyo dito? Kasi si President Marcos mismo nagsabi, imbestigahan 2022 to 2025. That's within his administration. Yan ang sagot ko. Oh, kaya ngayon naggawa siya ng Independent Commission, Infrastructure Commission. 10 years na. Ginawa ng 10 years ang coverage. They included na yung The past administration. Pero ikaw, anong tingin mo doon? Sa tingin mo ba gagamitin tong hindi naman lingid sa kaalaman na ang iyong sentimiento ay nasa mga Duterte, hindi ba? So sa Because tingin mo you ba ran nasa bayan. nasa Tapos, bayan, nasa mga Duterte. I mean patukol sa ano tawag dito affiliation. Ayan. Affiliation. Sa tingin mo ba nakikita mo na pwedeng gamitin ng exercise na ito for political purpose na iipitin talaga subsequently ang mga Duterte? Do you see that possibility? Siguro po, bulag lang ang hindi nakakita nung congressional hearing nung isang araw na panayang patungkol nila sa 2016. Pilit nilang dinadala Oh, doon. yeah. Yung Hindi kasi- Kiluistro, napansin ko nga, Oo. to 2016, teka, Oo. 2022 lang, 2025 lang Again, pag-usapan. at ako po, Pinipilit ba? hindi ako naghahanap ng kaaway. Ang sa akin lang, I am appealing to the reasonable minds. Okay. Na kapag meron naman pong halatang obvious, Oo. sana i-acknowledge natin. Kasi, ang ini-inspect nga natin yung GAA muna eh. O, ito muna. Pabalik man lang natin gawin, 2025, 2024, para may nararating tayo. Ba't natin tinatalon yung 2016? Pero sinabi kay Diskaya na din Pero okay galing lang na din. nag-start sila ng mga projects, mga government, as Oh, government 2003 contractor. pa nga eh. 2016 onwards, nagtanong pa nga nun si Sen Bato de la Rosa. Oh, Oh, so I think dapat marapat lang na ma-trace back din talaga with the past administration. If gusto natin ng Hindi po ako tutol dyan para maging malinaw. Pero bakit hindi natin simulan dun sa pinaka-present na problema? Kasi bakit ayaw natin simulan dito na fresh pa yung ebidensya? Nandyan pa The lahat very ng recent. mga failed flood control. Ba't tayo magsisimula dun sa pinakamahirap? Nandito na yung lowest hanging fruit. Ano? But why are we avoiding Focusing, calling the speaker and Zaldico, who is somewhere, diba? medical treatment. Yes, no, I want to give them the due respect and I think they should be given due process magpaliwanag. So if that is the case, kung sa tingin mo, sinasadya nila yan, dapat ba ihinto na itong mga congressional inquiry the way you look at it? Hindi Lalo daw, na sabi sa- ng sa ni mababang Lacson. kapulungan. So dapat bang ipatawag si Kong Zaldi at maimbestigahan din si House Speaker Romualdez? Yes, and I think it is to their advantage because if they are truly innocent, mapapatunayan naman nila eh. So the innocent does not Although flee. interest, hindi pwedeng Zoom yan, ha? Oh. Nakita ko na ginawa Pwede nila naman. yan ng COVID. Mag-hearing sila pag Pwede pwedeng naman. Zoom. So kahit nasa States ka, pwede kang Pwede, supposedly, pwede. Kaya lang, syempre, kawawa naman yung mama, may sakit. Gagaling yun pagkatapos ng investigasyon. Di eh. umano, allegedly. Pagkatapos lahat ng words. investigasyon, biglang gagaling na siya. Uwi na po. Alright, eto Magkakaroon na. ng hospital Syem- detention. Oo, syempre sa Pilipinas lang yun. After investigation or during the investigation, biglang may sakit. Alright, syempre hindi mawawala sa ating politaktakan ng inyong mga opinions. At dahil nga gumala na ang Pangulo. Check muna natin. Sige, pipili lang tayo ng isa. At ito mula kay Jerry Gracio. Ang sabi niya, ito ang problema. Hindi natin napapanagot ang mga mandarambong. Pinatalsik natin si Marcos pero pinabalik natin sila. Pinatalsik natin si Estrada pero naging mayor ng Maynila. Maganda to kay Vince Dizon. Okay. At
Sige, Mami Chu, kay Sec Vince. Ako po ay nananawagan sa ating kababayan, huwag naman po tayong humusga. Hindi po porke naka-DPWH uniform, masamang tao na yan. Kaya may ba, di ba, pinagbawalan niya, huwag muna kayo mag-uniform. Pinayagan niya na hindi muna mag-uniform. At yung punto nga nito ni Jerry, no, kumbaga, parang mapagpatawad at parang nakakalimot tayo mga Sino ba Pilipino. yung Jerry Gracio na yan? O, isa atang netizen ito. Ang last line niya ay, kinukulong natin ang mga magnanakaw ng sardinas dahil sa gutom. Pero pinalalaya natin ang mga mandarambong. Ang sakit nun. Yung mga ordinaryong mamamayan talaga nakukulong. Ang Pero ito nakakawawa. yung mga napakalaking pera ng taong bayan ay nakikinabang ang iilan. Masakit po iyon. Pero kung may no? tanong lang ako kay Atty. Jimmy, alam mo kasi naging guest namin dito si Congresswoman De Lima. And in fairness to her, sinagot niya din lahat ng tanong. Pero yung rhythm niya so far dito sa mga congressional inquiries, so parang talagang ang nakatutok siya kay dating Pangulong Duterte. Anong comment mo dito? Yes. Well, alam mo, kasi pagdating dyan, palagay ko personal na yan. No? Yes. So, again, what I implore all the investigating bodies, no, para po sa bayan talaga natin. At hindi po ako politiko, ako honest na... Pero country- you ran. You pero ran as that's not my senator. Muntik conveying. manalo. Muntik Oo. manalo. Oy, wait lang. Hindi lang din po para sa kalaman din ng mga tao kasi sabi ko nga kanina kay Atty. Jimmy, no, parang biglang out of nowhere, biglang, nakapagtapos ka na pala ng bar, bigla kang tumakbo. Siya po pala ay na-appoint na during the Duterte administration. Kumbaga, Sa PAGCOR. nagtrabaho at nagserbisyo na rin siya sa gobyerno at sa bayan. So, ganun ang background. Pero Atty. ang point ko po, Jimmy. ang inihaharap ko pong puso sa inyo ay talagang pagiging Pilipino. Hindi po politiko na speech lang yan. So, ang akin, sa katulad po nila Congresswoman De Lima, at sa lahat pa po ng mag-iimbestiga, your best effort at impartiality, kailangan po because it can save the country right So now. kung ikaw ba mauupo, kung if ever sa independent commission body Yes. na mag-i-investigate, Sure. magiging impartial ka? Kahit Impartial, ang iyong impartial, naging oo. kapartido na ang malalagay sa, kumbaga, alanganin. Well, of course. My loyalty is to the truth, no? My loyalty is to the truth. Ang sinasabi ko lang po, yung alam ko na capable naman silang maging impartial. Kahit po anong kulay yan. Kasi sa sobrang grabe na nung korupsyon, I think they all feel the need to correct it. Tatanungin Alright. ko si Attorney Jimmy, nung pagkor ka, nagkaroon ng pogo. Nung panahon ni President Marcos, pinatanggal niya lahat ng pogo. So what? Anong take mo doon? Well, kasi yan, yung mga ganyang programa talagang that is up to the wisdom of the current administration. Totoo naman yun. Tsaka iba-iba kasi ang klima. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, it seemed wisest na kontrolin na lang natin imbis na go-operate sila illegally na hindi naman natin matumbok. And yan ang nagtawid sa atin during COVID. Again, Nagkaroon ng batas allowing ng taxes, di ba? Oo, pero ang masasabi ko lang, categorically, mas mabuti ng pera at ibang bayan ang nagsusugal kaysa Pilipinas. Ay kaso may socio-economic cost naman sa atin. Di ba? Correct. Which is why, wala naman akong ina-advocate. Pero meron din morally kasi yung mga pogo na napag-alaman, connected din sa mga Scam hubs. sa mga Mga trafficking. krimen. Oo, So correct. ang daming mga problema at mga Correct. irregularities na kaugnay ng pogo. Oh, Alright. pati Pigo. Pati Pigo, Yes. which is what is the At mas current... masama dahil ano. mga Pilipino ang mga That's my naglalaro. point. That's my point. So I think we are kuminsan asked to choose between lesser evils. Yeah. No? The lesser evil. Alright, so, hindi ko alam. okay. Moving forward na tayo, ha? Kasabay ng paglalaglag ni Curly Discaya ng pangalan ng mga kongresista na lalaglag naman bilang nalaglag Oo. na bilang Senate President si Senator Chis Escudero at napalitan siya forthwith ni Senator Soto. Yan na, forthwith talaga. Actually, ha? Ang tahimik kasi nang naganap na ko, hindi masyadong exciting sa viewers. Pero ano nga ba yung implication nito sa ating bansa? Very quick, Attorney Jimmy. Well, nakita natin immediately yung implication, which is nagkaroon sila ng pag-aaway ni Senator Rodante Marcoleta dahil dun sa custody kay Bryce. Dahil ang accusation, allegedly, is para siyang na-requesta ng speaker. So, it doesn't May ganung bode well. allegation, ano? Oo, it doesn't, I'm not siding with anyone, but it doesn't
bode well regarding the independence of the Senate. But syempre nagmula po ito dahil napakaingay, no? Medyo daming issue na rin kay Senate President Cheese, former SP, no? Dahil nga sa connection niya sa mga contractor, sa isang contractor, kaya naman yun na rin yung naging lead. At the word is tipping point, di ba? Nang pag-change ng Pushing leadership, point. the Push pushing out. point ng leadership Ouster. sa Senate. Ito na, of course, with all those news of the week, hindi pwedeng wala tayo nito dahil POQ tayong lahat. Alright, ano nga ba ang ating politiko quickie? Ang ating quick thoughts? Matagal na rin akong hindi na po POQ. So excited Gusto na mo ako sa ba? POQ Uunahin ngayon. kitang ma-POQ. Alright, first, Magpo-POQ-an Attorney po Ed. tayo. Oh wait, last ka na kasi iba yung POQ mo. Mami Chu, what's your political quickie for next week? I'm looking forward to who will be appointed to the 3-man Infrastructure Commission ni Pangulong Marcos kasi maraming pina-float na mga pangalan, retired Justice Carpio, Justice Perlas Ay, hindi pa ba final yung kila Justice former Carpio? Public Hindi. Works Babe Hindi pa rin? Simpson. Hindi. Wala pa. Alright. Attorney Jimmy, anong inaabangan natin for next week? At mensahe mo na rin sa ating mga Ako, taumbayan. I'm curious if there will be a shake-up of the leadership of the Senate. Kung totoo yung ugong na si Senator Alan Cayetano will... Kasi 15 voters Yes, lang. oo. Hey, how about sa Congress? Isa- Napilit nilang Oo, yun din. sinasagot na wala daw. Shake up, well, I have less hope for that. Palagay ko, mas posible sa 316 Senate. yan eh. Oo. Mas posible. Mas may possibility sa Senate. Last message na rin, ako po yung nagpapasalamat sa inyong show dahil napakaganda ng show na to. We can talk about politics without hatred and we Yun. can exchange views fairly and in good faith. Pero syempre, ini-invite lang namin yung mga matatalino na kagaya mo. Wala kami May kasama pa, tanta. At may talent, may talent. At may talent. Basta ang tandaan nyo po, sa mga bar takers, kung ako po nakapasa, kayo rin pa. Galing naman. Anong klaseng bar? Bar. Opo, masarap. Oo, bar. At usapan bar. What's your POQ? Ay nga Attorney pala, Ed? yung POQ lang. Kung gusto nyong ma-POQ talaga, may show po ako bukas. Plug ko na rin sa Aromata. Actually, napakaganda lugar niya. May may-ari yan. Ito si Jimmy Bondo. Oy, ito ka rin ba tomorrow? Oh, yes, yes. Ayun, Coincidental may yan, isang by the way. sample. Coincidental lang. So kung gusto nyong ma-POQ po ng gusto, ipo-POQ Date. ko kayo talaga doon. Kailan? May show po ako bukas po sa Aromata po. September Ang pangalan po ay 13. Legally Funny, 13. September 13. Oo. Pa-birthday mo yata kay Pangulong Marcos yun eh. Ikaw naman, anong panalalabas oras? mo pa akong sip-sip dito. Anong oras daw? Mamaya matrobol ako. oras. Of course, door opens at 8 p.m. So hope to see you there. And you'd be surprised si Luke Espiritu. Oy. Yes. Nabola mo mag-i-stand kasama. up. So, Nabola kakanta din ko ba si mag-stand Attorney up. Jimmy bilang isang guest? Alam mo ba, interestingly, si Luke at saka si Jimmy, magkaklase yan sa Kaklase yan Ateneo. Undergrad. Yes, Okay. Isipin Ako ba, hindi mo. mo pa kakantahin sa show mo? Ay, hindi. Si Mami Di ba Chu. sabi ko, huwag mo nang uulitin. Oy, wait lang. Kailangan natin Tama na yung mag-one magambara na lang, Meiji. Tama na yun. Alright, sige na, tatapusin ko na po ang Biro lang, ating ah. programa. Ako Ayan, hindi abangan biro. niyo po tomorrow, Joke lang. September 13, 8 p.m. Sa anong lugar yan? Aromata. Aromata. Alright, Sa Tomas Morato. maraming salamat mga Kapoli Talkers sa pagsama sa amin, no? Tayo may naging masaya sa diskusyon na to, pero huwag po natin kalimutan na maging mapanuri at mapagmatsyag pa rin po sa nangyayari sa ating bayan. So muli, ako po ang inyong binibining Politalker, Meiji Cruz. At syempre po, kagaya ng sinabi ko, ang abogadong laging handang magbigay serbisyo pero compatible sa budget nyo. Ako po si Attorney Ed Chico. Ako naman po si Marichu Villanueva. And thank you for watching us live here sa Billionaire News Channel at for fresh episodes ay tutok lamang po tuwing Friday night dito sa Politico Talks.